Sabi ng mga tagapagtanggol ni Christian Esguerra, panatiko daw po ako ni Pangulong Bongbong Marcos. Aminado naman ako eh. Kaya nga, perhaps sa akin ka lang makakakita ng ganitong portrait. Pinta mismo ito ng isang hindi naman kilalang pintor. At mahal ito. Hindi ko kayang bilhin. Niregalo sa akin ni Mami Best Friend. Ganyan ako kapanatiko kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko dinidinayan. Pero yung pagiging panatiko ko, hindi ko ito tolerate kung alam kong magnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos. No, hindi ako tanga. At hindi tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos na pilit ipinapadinig, sinasabi nitong si Christian Esguerra sa kanyang mga manunood. Tapos magpapaliwanagan siya kagabi. Ngayon, may nag-send sa akin ng impormasyon, sumagot na daw tong si Christian Esguerra na nagbabayad daw ng buwis. Tingnan natin mamaya kung totoo ba yan. Ha? Gagamitin natin yung vlog niya kung totoo ba at nasaan ang resibo. Alam niyo mga tol, this is something personal sa akin. Ang daming beses kong napapanood si Christian Esguerra, hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa bisita niya. Hindi naman ako manonood dito sa hambog na ito. No? Yung sinasabi nilang magaling matalino ito, wala akong pakialam. Hindi niya kayang tapatan kung ano yung narating ko sa board examination. Siya ba? Ang pagiging journalist ba, with due respect sa lahat ng mga magagaling na journalist, saludo ako sa inyong lahat. Pero may board exam ba? Sinusukat ba ng Professional Regulation Commission ang inyong kaalaman bago kayo tawaging professional sa inyong profesyon? Di ba hindi naman? Pero okay lang yon kasi napaka-universal ng journalism kaya mahirap yan lagyan ng board examination, no? Kaya wag natin tingnan yung punto na yon. Ngayon, babalik tayo doon sa this is something personal sa akin. Makailang beses ko nang ikinuwento sa inyo mga tol, madilim ang buhay ni Top 1 sa nakalipas na mga panahon, no? Talagang nawalan na ako ng pag-asa sa buhay. Alam yan ng pamilya ko, alam yan ng mga malalapit sa akin. Wala akong inisip kung hindi na magising kinabukasan. Ang lagi kong panalangin, patawad sa ating Panginoon. Lagi ako nananalangin sa Kanya, kunin mo na ako, Lord. Ayoko nang mabuhay pa. No? Ang tagal na giging emotional tuloy ako ngayon. Kasi bakit? Nang teting talaga. Magsasarado nga muna ako ng camera. Ha? Bakit? Nung mga panahong iyon, ang gulo-gulo ng buhay ko, hindi dahil sa walang nagmamahal sa akin, marami. Hindi ako masamang tao. Naging makasalanan ako pero hindi ako ganun kasamang tao. No? Kaso lang, ang laki ng problema ko. Parang ang feeling ko wala nang pag-asa sa buhay ko. Ngayon, napanood ko yung interview kay Pangulong Bongbong Marcos ni Tony Gonzaga. Nabuhay yung diwa ko. Kasi nung una, humugot ako ng paniniwala, pag-asa doon sa nagpakilalang mabait eh. Magaling na tao, matulungin, panahon ng pandemya, naloko ko. Yung Norman Mangusin na nagpakilalang Francis Leo Marcos, wala naman akong pakialam kung Marcos siya o ano. Basta ang nakikita ko sa kanya, kabutihang loob. Di ba? Kinalaunan na, manloloko pala. Kaya sabi ko, wala na naman pag-asa. Napanood ko yung kay Pangulong Bongbong Marcos, nagkaroon ako ng pag-asa. Di ba? Sabi ko kung kaya ni Pangulong Bongbong Marcos na malagpasan lahat ng mga madidilim na nakaraan sa kanilang buhay at mapagtagumpayan ito, kaya ko rin. Kasi ganun lang din yung naging pamantayan ko sa board exam eh. Yung classmate ko, walang makakatulad sa batch namin ni Wangbu Virus si Untalan, Sherry Ann Untalan. Kilala yon sa social media bilang Wangbu Virus. Walang makakatulad sa batch namin. Kami lang ang natatanging mag-classmate na nag-top 1 sa board exam. Siya ang nauna. No? Nauna si Sherry Ann Untalan na mag-top 1 sa board exam. Binigyan siya ng 1 million pesos. Mahirap lang ang buhay namin noon. Nayaya niya ako. Nakasama ako, nataon na nandun ako sa school eh. Kasama si Nadine Nazario Fernandez na mayapa na siya ngayon. Niyaya nila kami kumain sa Max. First time ko makakain sa Max. Ang sarap pala ng manok ng Max ng mga panahong iyon. Itinaga ako sa sarili ko, sa loob-loob ko. Habang kumakain kami doon, kung kaya ni Untala na magkaroon ng 1 milyon, hindi ko iniisip top 1. Mahirap kami. Ang iniisip ko yung pera, mukha akong pera. No?
mukha akong pera nung panahon na yun. Kasi kailangan kong solusyonan yung kahirapan. Ang inisip ko, kung kaya ni Untala na magkaroon ng 1,000,000 sa pamamagitan ng pag-top 1 sa exam, kaya ko rin ito. Oh, kinaya ko. May 2007, nag-top 1 ako sa exam at binigyan ko ng 1,000,000 piso ng aming eskwelahan. In short, mga tol, yun yung naging pamantayan ko. Kung kaya ni Pangulong Bongbong Marcos na mapagtagumpayan ang kanyang mga problema, kaya ko rin. Naging ilaw siya sa madaling kong buhay. No? Nagkaroon ako ng pag-asa. At sabi ko, pag ito tumakbong pagkapangulo, ito'y aking susuportahan. No? Wala pa, September pa lamang eh. Tuloy-tuloy pa lang ako sa vlog ko kasi kahit paano kumikita ng maliit, kaya hindi ko kinakailangan magbayad ng tax ng mga panahon ngayon dahil exempted sa threshold. Mamaya pupuntuhan natin yan, Christian Esguerra. Hindi kita titigilan dito hanggat hindi ka humihingi ng paumanhin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kita titigilan. I am calling out the Bureau of Internal and Revenue to check kung ito po bang si Christian Esguerra ay nagbabayad ng tamang buwis. Ngayon, September, lumipas. Lumipas ang mga araw ng October, first week. Aba, October 6, ay si Ma'am A.A. White, maraming salamat po, Ma'am. Ang alam ni Ma'am A.A. White ang pinagdadaanan ko ng mga panahong iyon. Pero hindi na ako magkukwento, maraming salamat sa inyo, Ma'am A.A. White. No? Pagdating ng first week, nag-file ng Certificate of Candidacy si Pangulong Bongbong Marcos. Sobra ako natuwa. Mayroon na akong dahilan para pumalaot sa politika. Hindi ko iniisip ang kumita dito nung una. No? Hindi ko iniisip. Papalaot ako sa politika, susuportahan ko si Pangulong Bongbong Marcos at ipinangako ko yon pagkatapos ng aking kaarawan. October 20 ang aking kaarawan. Kaya ginawa ko yung mga pages ko, yung unang-unang FB page ko na ngayon, merong 200,000 plus, 253,000 followers sa Facebook. Ang pagkakalikha noon ay October 21. Oh, I'm sorry, yung isa pala. October 21, 2021. Kasi marami akong pages eh. No? Pero yun yung pinakauna, yung top 1, yung original top 1 na ngayon ay nasa 190,000 plus followers lang. And then, nagtanong din ako sa aking mga kaibigang abogado. Medyo mahaba tong vlog natin dahil re-reactionan pa natin yung vlog ni Yusik Claire. No, mga tol. Baka abutin tayo ng 2 oras mahigit dito. At pupuntuhan ko yung kung nagbabayad ba ito si Christian Esguerra ng tamang buwis. Kasi malakas ang loob kong magtanong dahil ako mismo, kahit magkautang-utang ako sa mga kaibigan ko, pino-comply ko na ngayon yung BIR ko. Kino-comply ko religiously ngayon. May default pa ako pero okay lang yon. Mamaya ko na ikukwento lahat. Inaayos ko na yung default ko na yon. After my birthday, sabi ko, susuportahan ko na si Pangulong Bongbong Marcos. Nagtanong ako sa mga kaibigan kong abogado kasi di naman ako politically aware. I do not know political laws. Very familiar ako sa criminal law and jurisprudence. Pero sa political laws, constitution, hindi ako masyadong familiar. Nabasa ko lang yan. Pero para makasigurado, nagtanong ako sa mga kaibigan kong abogado, magkakaroon ba ako ng problema rito kung ngayon pa lamang ipapangampanya ko na sa platform ko itong si Bongbong Marcos? Sabi niya, wala yung problema. No? Gawin mo lang kung ano yung sa tingin mo na pagsuporta sa kanya. And then, sinuportahan ko siya. Hindi ko akalain na yung mga loyalista at PBBM supporter biglang bubuhos ang suporta sa akin. At doon na nagsimula, mga tol, ang pagbabago ng buhay ko. No, yun na. Kaya sabi ko sa inyo, this is something personal sa akin. Ang dami kong pinalalagpas na mga dilaw, pink na comment kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay lang sa akin yon. Walang problema sa akin yon dahil part yun ng demokrasya, kritisismo nila, okay lang yon. Ang mga DDS na mga tatanga-tanga at bobo, katanggap-tanggap sa akin yan. Pinanood ko yung vlog ni Chris Ulo kahapon. Sabi niya doon, walang problema kung DDS kasi tanggap na natin yun eh. Dahil ganun talaga mga pag-uugali ng mga yan. Kaya kahit anong sabihin nila kay Pangulong Bongbong Marcos, ipagtatanggol natin pero hindi ganoon kasakit, ika nga niya. Hindi katulad na ito. Journalist ito eh.
tapos ngayon content creator, magsasalita ng tanga at kasabwat kay Pangulong Bongbong Marcos, tapos kagabi magpapaliwanag ka pa, no? Na diinan mo lang daw yung mga salita o whatsoever. Ngayon, in short mga tol, malaki ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang sa buhay ko, kung hindi sa buhay ng buong pamilya ko, nang hindi niya nalalaman direkta. Kasi to be honest with you, hindi ko pa nga namimit ng personal si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ako naghahangad noon. Ha? Meron akong sinabihan, hindi ko babanggitin sa inyo ang pangalan. Sinabihan ko, yung tao na yon, na kapag ka natapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, nais ko siyang mabigyan sana ako ng pagkakataong ma-meet siya personally at papipirmahan ko lang to. No? Kasama yung buhok ko, nakatago dito. Yung pinahaba ko na buhok, ito, nakatago dito. Tinanggal ko nga lang sa safe. Naka-safe pa nga ito. Tinanggal ko na lang. Ha? Bala kong ilagay dito yan bilang remembrance kasi yung buhok ko na yon, pinangako ko sana yon, napapuputulan ko lamang June 30, 2028. Ang problema, nagkakaroon na ng sakit sa ulo ko. Hindi sanay na mahaba yung buhok ko. Ngayon, going back, dahil nga napakalalim ng pagmamahal ko, sabihin natin kay Pangulong Bongbong Marcos, wala yung kondisyon. Ha? Hindi ako kailanman humingi ng kapalit o kung anuman na kondisyon. Ilang beses na akong na-ospital. Ha? Hindi dahil kinakarma ko. Hindi. Yung latest na pagpunta ko sa ospital, yan ay preventive examination. Yung EGD. Esophago-gastroendoscopy, no? Saka colonoscopy, preventive examination 'yon. Walang problema doon, pero ang laki ng gastos. Hindi nakatulong si Pangulong Bongbong Marcos sa akin diyan. Yung mga previous na procedures, kung sino-sino, maraming nakatulong sa akin, pero si Pangulong Bongbong Marcos walang naitulong. Kasi hindi naman ako lalapit sa kanya. No? Mayroong nag-refer sa akin, Office of the President. Hindi ko rin nagawang i-avail. Kasi ayaw tumanggap ng doktor ko ng GL eh. I do not know kung tama ba yun. Pero ayaw tumanggap ng GL, wala akong magagawa. Kaya, I have to pay on my own pocket, out of my own pocket. Pinili ko eh, private eh. Wala akong magagawa, ganun talaga eh. Pinili ko eh. Pero salamat kay UC Claire. No? Pasensya na kay UC Claire na banggit ko. At sa lahat pa ng iba pang mga kaibigan, kumpare, kakilala na tumulong sa akin on my previous hospitalization. Maraming salamat sa inyo. Forever grateful ako. Pero binibigyan ko ng emphasis na never akong tinulungan personally ni Pangulong Bongbong Marcos. Yet, eto ako, nasasaktan ako pagka sinasabihan siya ng ganun. Katulad nitong si Christian Esguerra. Ang expectation ko dito, kahit dilaw ito, mataas. Journalist eh. Ang taas ang tingin ko sa mainstream media. Kaya nga lagi ko sinasabi sa programa natin, pag kayo sinasabihan ng mga vlogger na wag manonood sa mainstream media, iwanan nyo na yon, including me. Pag sinabi ko sa inyong wag kayong manonood sa mainstream media, iwanan nyo ako. Kasi hindi ako naniniwalang hindi dapat panoorin ang mainstream media. Naniniwala akong dapat panoorin ang lahat ng mainstream media as long as tama yung kanilang sinasabi. At para malaman natin kung tama yung kanilang binabalita o sinasabi, i-compare natin sa isa't isa. Saka natin yung nire-reactionan. No? Tapos, itong si Christian Esguerra, magsasabi ng mga ganitong kataga. Hindi ko dapat madidinig na ito, mga tol eh. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi ako nanonood kay Christian Esguerra dahil si Christian Esguerra siya. No? Hindi ako manonood doon. Alam kong anti-Marcos to. At mamaya huhugutin natin kung bakit ko siya pinupuntirya ngayon. Dahil sa mga previous interview na ginawa niya sa iba't ibang personalidad, sa programa niya kung saan binabanatan niya ang pamilya Marcos when it comes to estate tax. Pero mamaya na yan. Hindi ko dapat mapapanood dito kung hindi po guest niya, si Director Melvin Matibag, na pinapangarap ko sanang makapanayam natin. Eh hindi ko makapanayam, wala akong way. Kaya sabi ko, hahabulin ko na lamang to sa iba't ibang panayam. Kay Anthony Taberna, kay
UC Clear, kung merong press conference kasama si NBI Director Melvin Matibag at iba't iba pang mga mainstream media. Tapos pinakahuli sa kanya. Oh. Ang ganda nung topic eh. Sa totoo lang, nanonood ako eh. Doon ko pa nga nalaman na nasa Switzerland pala itong si Lauren Legarda. Tapos, ang pagkakamali ko, which is good. Ang nangyari, umalis na ako eh. Pero naisip ko, bumalik kaya ako. Para akong hinugot pabalik. Para akong hinugot pabalik doon sa programa ni Christian Esguerra. Timing na timing pa ngayon, pagbalik ko, sinabi niya ang mga katagang ito. Yan natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Kakasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Grabe. Nagpanting. Tama ba? Nagpagting. Tama ba yung Tagalog? Nag-echo talaga yung sinasabi niya na yan sa tenga ko. At nakaramdam ako ng inis. No? Inis at sa loob ko galit na galit ako. Hindi ko matanggap. Kaso lang hindi ako yung ugali ng tao na magko-comment sa comment section tapos atakihin mo doon. Hindi. Content creator ako, alam ko yun eh. No? Kaya ginawa ko, dinala ko kagad dyan sa sarili kong platform. Hindi ko matanggap. Oo. Sunod-sunod ang post ko. Wala pang nakakapansin na PBB ang vlogger nung una kasi hindi nga pinapanood ng iba to eh. No? Marami lang mga PBBM supporter at loyalista at salamat, nagising na kayo. Sapagkat itong si Christian Esguerra, 715,000 ito yesterday, ngayon 712,000 na lang. I do not know kung mababawasan pa ito. Pero I am not saying na i-unfollow nyo siya or i-unsubscribe siya. Hindi ko sinasabi sa inyo yun. No? Ang punto lang natin, alamin natin kung ano ngayon yung pinanonood natin. No? Wala akong inis, nirerespeto ko ang ibang mga dilawan, ibang mga kakamping, kapag ka ini-exercise lang nila yung karapatan natin lahat sa malayang pamamahayag. Mataas ang respeto ko kay Atty. Jesus Palsis, kay Professor Richard Ray Darian, kay Christian, Atty. Enzo Recto, ang rabid na dilawan na si Atty. Wilfredo Garrido, at marami pang iba. No? Pero, itong mga ganitong tao, na alam ko naman kakamping, o dilaw, sabi nga may kasabihan, what is good for the goose is good for the gander. Alam nyo ang ibig pong sabihin nun? No? Kung ang pamantayan mo, patakaran mo o pagtrato mo sa isang tao ay dapat parehas din sa same person with the same situation. Pero hindi ganun yung ginakikita ko rito kay Christian Esguerra eh. Tatawagin niyang tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos tapos magbubulag-bulagan siya sa DAP at PDAP ng Aquino administration. Parehas lang yun. Ini pa lang ang tawag. Naunawaan mo ba yung Christian Esguerra? What is good for the goose is good for the gander. Anyways, was 712 subscribers. I do not know kung mababawasan pa yan. Pero, ayokong bumagsak si Christian Esguerra. Hindi ako ganong tao, mga tol. Hindi ako naghahangad ng pagbagsak ng kapwa natin. Ang hangad ko lang katarungan kapag sinaklawan ang karapatan ng isang tao. Pero never ako naghangad ng pagbagsak ng isang tao. Di ko hinahangad yung katulad ng mga supporter nitong si Christian Esguerra na babagsak ka rin, wala na rin manonood sa inyo. Tingnan nyo ngayon may nanonood sa akin, 1,000 plus. At ayoko nga sana ng ganitong content eh. Ayoko nung ganitong mainit ang ulo ko, mataas masyado boses ko, which is normal naman sa akin, pero dito masyado talagang mataas ngayon. Mas gusto ko yung maraming nanonood sa atin, pero ang pag pinag-uusapan natin sana maayos, hindi yung ganito, pero wala tayong magagawa. Sabi ko nga sa inyo, hanggat hindi humihingi ng nagbibigay ng public apology o maayos na ipaliwanag ni Christian Esguerra ang punto na yon, hindi ko to titigilan. Lalong-lalo na sa pagbabayad ng buwis. No? Ibalik natin dito. Hindi kasi talaga katanggap-tanggap ito. Kasi hindi ako naniniwala na ulitin natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba?
Sabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Oh. Hmm. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Mahiya naman kayo. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Grabe, no? Again, Dapat sinasabi mo yan kay dating Pangulo at namayapang Noynoy Aquino. Ano yun? Ganun-ganun lang yun, pidap at dap. Wala kang naipakulong, nakalaya kinalaunan yung mga ipinakulong. Di ba? What is good for the goose is good for the gander. Lagi ko naririnig sa inyo yan eh. No, yung kasabihan na yan. Pag kayong dalawa nagpo-programa ni Ronald Llamas, lagi ko naririnig yung mga kasabihan na yan, tapos ayun yung i-apply sa sarili ninyo. No? Hinatak ako pabalik dito. Hindi ko na dapat madidinig ito. Pero salamat at yung ewan ko kung anong instinct ang bumalik sa akin, tapos ko nang panoorin si NBI Director Melvin Matibag, bumalik ako sa programa niya at nakita ko to. Ngayon na-address na natin. And one thing na dinala nitong maganda mga tol, alam naman natin na sa community po natin bilang PBBM supporter at loyalista, may mga disagreement tayo. Huwag na tayong magplastikan dyan. No? May mga hindi tayo pagkakasunduan, pero hindi naman tayo nag-aaway-away. Mayroon lang point na nagkaroon pa ng kasuhan, and I hope magkaayusan na sila. No? Pero, ang magandang nagawa ngayon nitong si Christian Esguerra dito, napagkaisa niya bigla lahat ng mga PBBM supporter at loyalista. At siya ngayon, sabay-sabay na pinupuna sa kanyang sinabi dito. Kaya nagre-resulta ngayon sa unti-unting pagkalagas ng subscriber nitong si Christian Esguerra. But uulitin ko, wag nating hangarin bumagsak ang isang tao mga tol. Hindi po maganda yon. No? Ngayon, sa punto na ito, hindi ko na siguro kailangang sagutin pa ng punto por punto. Kasi napakaganda ng vlog ni Yusek Claire. Sabi nung mga tagapagtanggol ni Christian Esguerra, bakit hindi mo sagutin sa issue niya? Alam niyo matagal ko nang pinaliwanag sa mga nakaraan na live streaming na hindi kasabwat at hindi tanga si Pangulong Bongbong Marcos. Punto, walang tanga na nakakapagpaiyak sa isang tao. Ang tanga lagi ang umiiyak. Di ba simpleng ilustrasyon sa pag-ibig, pag tanga ka, ikaw lagi iiyak. Oh. Sino ngayon ang laging umiiyak kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang mga katulad nitong si Christian Esguerra. Bitter. Hindi matanggap na Pangulo si PBBM. Hindi niya matanggap. O, di iyakin sila. Sino ngayon ang tanga? Sino ngayon ang kasabwat? Ebidensya ang kailangan. Sabi nung tagapagtanggol mo sa comment section, kung sino ang nag-aakusa, siya yung mayroong burden of proof. Hindi ko naman inaakusahan si Christian Esguerra na hindi nagbabayad ng tax, nagtatanong lang ako. Kaya hindi ko kailangan patunayan. Ako yung nagtatanong. Siya, inaakusahan niya si Pangulong Bongbong Marcos sa kasabwat. E di hindi nyo sa kanya yung burden of proof na kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Otherwise, yabang lang ito. Kung may clickbait sa thumbnail or title, clickbait statement ito para lang mauto niya yung mga manonood na galit kay Pangulong Bongbong Marcos tapos makuha niya pa. Kumbaga, ito'y nangingisda gamit ang lambat, hindi po bingwit. Kasi sa bingwit, specific ang target mo. No? Isa lang. No? Pagkalambat, pwede ka makakuha ng marami. Lahat gusto mong makuha, ganun ba yon, Christian Esguerra? Anyway, bago tayo dumako sa tax nitong si Christian Esguerra, hindi ko yon out of nowhere naisip mga tol. Lahat ng mga sinasabi ko dito laging may basihan. Ako po'y isang criminologist. Nilalait ako ng mga supporter ni Christian Esguerra dahil professor daw itong si Christian Esguerra. Ang hindi nila alam, National Review Lecturer si Randy Nabayra. Across the country, kinukuha ko ng napakaraming review center para magturo. Ayoko na lang munang magturo ngayon dahil politically active at involved ako. Ayokong mahaluan ng politika ang mga tinuturuan kong estudyante. Pero, beside the point yun,
hindi usapin ito ng magaling kung sino ang magaling, kung sino ang mahina. Magko-concede ako kay Christian Esguerra na siya ang magaling at mahina si Top 1, walang problema sa akin yon. Pero ang pinakapunto, bago natin pakinggan si Yusek Clear at mamaya pupuntuhan ko, itong naging interview niya kay Attorney Briones, kung saan sinoplak siya rito. Pinagpipilitan nitong si Christian Esguerra na hindi daw nagbayad o nagbabayad ng tax ang pamilya Marcos. Kaya mamaya, pagkatapos natin pakinggan ang vlog ni Yusek Clear, ako naman ang magtatanong sa iyo, Christian Esguerra, kung yung sinasabi mo bang katanungan ay ina-apply mo sa sarili mo. Clear argument? The fact that these 3 justices are good? That is a factual argument. What makes that a factual argument? Does it Yes, have any because, direct you know, relation to the case? You know, no justice will impose the penalty that Justice Carpio is asking. So that is an argument that you can raise before the COMELEC. Kasi alam mo, Christian, you know what the alleged crime is? It is just like a jaywalking eh. It is just What? like a traffic violation. He Failing to making file income tax is like a jail. Narinig mo yon? Sa'yo nang galing yung Christian Esguerra. Failing to file income tax return? Sa'yo nang galing. Mamaya na natin balikan yan mga tol. Gusto ko lamang, although malamang sa malamang napanood nyo na ito, pero panoorin po natin ito pong vlog, pakinggan natin, napakaganda ng mga paliwanag dito. Yusek Clear, gamitin ko po ng buo ngayon yung video nyo. No? Napakaganda ng mga paliwanag kasi ang maganda dito, hindi katulad ko na emotionally high si Yusek Clear. Professional ang approach niya sa pagbanat ni Christian Esguerra na tanga at kasabwat si PBBM. Pero alam naman natin lahat na nung sasabihin dito ni Yusek Clear. Kasi kung tayo po'y supporter ng Pangulo, kahit hindi ko yan laging inilalahad dito sa programa natin, nababasa at napapanood ko kung ano ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. May sarili lang akong style dito sa programa natin. Panoorin po natin itong vlog ni Yusek Clear. Tapos, kami, dun sa buro ni Mima. Diba? Kaya kilala kami. I-advance natin ang bahagya kasi nais ni Yusek Clear na magkita-kita ang mga PBBM vloggers. Si Yusek Clear, actually, di ko pa siya nakikita ng personal. Pero nakakapag-usap kami, mga tol. Anyway, tuloy tayo dito. So, ito mga ka-clear. Puntahan natin. Okay. Sir Christian, pairam ng video mo, ha? Okay. Pag-aaral lang namin ang iyong mood dito. Okay? Tawag dito, i-blurred ko yung video kasi medyo personalan na ito mga tol no? Baka ang gawin ni Christian Esguerra i-plug tayo. Pwede kasing gawin niya ng isang content creator, no? I-claim yung video mo at i-strike ka. 3 strike, mawawala channel mo sa YouTube. Iwasan natin yon, kaya ganito lang. Pakinggan na lang natin si Yusek Clear. Hindi naman siguro gagawin ni Christian Esguerra yung kay Yusek Clear. No? Sa akin, di ko alam. Unang-una, di kami magkakilala nito. Pangalawa, medyo specific yung pagtatanong ko sa kanya. And it involves money. No? It involves money. Bakit? I believe, milyon ang kinikita nitong si Christian Esguerra, more or less, sa isang buwan. At nagtatanong tayo kung siya ba'y nagbabayad ng income tax sa kinikita niya na yan. Kasi sa kanya naman ang galing Diba? Dito mismo sa interview na ito, failure to file income tax return, ano sinabi niya rito? It is just like a traffic violation. He Failing to is making file income tax is like a jail. Oh, yes. Kasi, alam mo, ang problema sa'yo, kaya Di ba? Pinagpipilitan niya na masama ang pagsablay sa pagpapile ng income tax return. Kaya tatanungin natin sa kanya yan mamaya. Pero ngayon, unahin muna natin si Yusek Clear. May ulan, may habagat,
bagyo, talaga ang taas ng baha. Diba? Ay, oo Yung tipo nga. Pataas naman talaga yung baha, mga kli. Kasi sobra ang lakas po ng ulan. Actually, Maayos ba ang audio mga tol? Kasi naka-speaker lang ako, hindi yan direkta si StreamYard. Paki-comment nyo naman kung maayos po ang audio. nakita ko nga rin mga kakli. Tingnan nyo to ha. Okay. Ito ang recent mga kakli. Nakita ko rin to Okay, pakita ko po sa inyo. Ito. Salamat. Okay, pakita ko po Ay, sige lang. Ilabas ko na muna. Okay. Saka sa mga nagsasabi nga na mga may nagawa ka ba sa bayan? Alam ninyo, pasensya na, putulin ko lang ito. May mga nakikita kasi akong comments naalala ko lamang. Mga malamang, I do not know kung bakit nagkaroon ng troll supporter itong si Christian Esguerra Yung mga nagtatanggol sa kanya, mga troll, pag tinignan mo yung profile, troll account talaga, o baka ang ginagawa naman ngayon ng mga DDS, lalo tayong pinaiinit dito kay Christian Esguerra. Pero wala akong pakialam kung gano'n ang layunin nila. Kasi tama naman natin i-call out itong si Christian Esguerra. No? Sabi ng mga troll, may nagagawa ka ba sa bayan? Anak ng teteng, unang-una naging pulis ako. Nanumpa ako. Alam nyo ba na sa pagsisilbi sa bayan, muntik mamatay si Tapuan. Nahagisan kami ng granada before, di lang pumutok. Kasi noong mga panahong iyon, dahil nga, ang tingin ko sa sarili ko, miserable, lagi akong volunteering sa tropa namin na ako ang mauuna lagi. Pagka may papasuking bahay, ako magpapauna-una. Wala akong pakialam kung mamatay na ako. Kasi ang katuwiran ko, pag namatay ako, may makukuhang benepisyo ang pamilya ko. Masusustain nila yung pangangailangan hanggang buhay ang misis ko kasi may pensyon na matatanggap. Doon pa lamang, wag niyo akong hamunin. Pangalawa, ako ay religiously nagbabayad ng tamang buwis. Ang tanong, si Christian Esguerra ba? Kayang gawin yon sa kanyang Facebook at YouTube? Di ko alam. Kaya nagtatanong tayo. Pangatlo, ay nako. Alam nyo ba kung magkano po ang ginasta ko na sa mga scholars ko? Kung inuna kong bayaran ang mga pagkakautang ko, tapos na. Pero, mababait ang mga nakakatulong sa akin na sige lang, unahin mo lang yung mga priorities mo at from time to time, sige lang, usap tayo. Kaya, at the same time, pagka may sobra sa kinikita ko, kumukuha ko ng scholar para matupad nila yung kanilang mga pangarap. Hindi daang libo, daang libo na. Kaya wag niyo akong minamaliit dito, hindi ko iniyayabang ito, pero ipinamumukha ko lamang sa inyo na yung mga paniniwala ninyo, mali. Pero ano pang aasahan mo sa trolls? Kaya balik na tayo dito. Wait lang Yan. Okay, sige. Ito mga kliro. Sound. Ayan. Authorities. Chiba Prefecture was hit particularly hard, which is Malakihan natin. Total, di naman si Christian Esguerra. Around 3 times the average August rainfall fell in a single day, according to Japan's meteorological agency. And about 7,000 passengers were stranded inside the airport at Bakit pinapakita ito ni Yusek Claire? For context, although sasabihin nyo naman yan, hindi lang kasi dito sa Pilipinas, ganito kalala ang pag-ulan ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. as trains and buses were suspended, according to airport officials. Tokyo Electric Power Company said more than 47,000 homes lost power, and this morning local officials said more than 7,000 people were taking refuge at evacuation shelters. And while things have pretty much returned to normal here at the airport, the extent of damage across the prefecture is still being uncovered. Diba, mga ka-clear? Kung hindi mo makikita kung saan yan, mga ka-clear, hindi mo isipin Japan. Diba? Iba po ang weather. Okay? Pero hindi natin sinisisi na dahil lang sa weather. Alam naman natin, kinikilala natin na mayroong mga palpak na flood control projects. Kaya nga po, hinihingi ko na
Sec Vince Dizon, yung 13,917 flood control projects ni dating Pangulo Duterte. Kasi nag-concentrate masyado, dali naman ang utos ni Pangulo para walang masabi, unahin ko ano yung problema na nagawa sa panahon niya. Pero this time, hindi na pwedeng ganon. Kasi 13,917, kung meron tayong nakitang flood control projects noon na ginastosan talaga ni dating Pangulong Duterte, dapat nararamdaman natin yan. Imagine, sabi ni Yun yung pinupunto natin di ba? Ang hirap dito sa mga kritiko ng ating Pangulo, nakatuon lang sa 3 taon na panunungkulan ni Pangulo. Di ba sinabi natin ito nung nakaraan? Na at least si Pangulong Bongbong Marcos, kahit dumoble ang pondo ng flood control projects, hinahangad niya kasi maayos ang problema sa baha. Pero ang problema, hindi ganun yung naging resulta. Kaya pinapanagot niya na ngayon, dami na nakakulong. Nung nakaraang administrasyon at sa mga nakalipas pa na panahon, ilang libong flood control projects ang meron ang Duterte administration, 13,000 plus. Salamat kay Yusek Claire kasi napupuntuhan niya ngayon ito at tinatanong niya na kay Secretary Vince Dizon. Dapat maimbestigahan ang 13,000 mahigit na flood control projects ng Duterte admin na kung marahil ginawa nila ng maayos, baka yung problema natin sa pagbaha hindi ganito kalala sa ngayon. Including syempre yung pagpapanagot sa mga nasa likod naman ng flood control project anomalies na ginagawa ng ating Pangulo ngayon sa kasalukuyan na ipakulong na ang marami sa kanila. Senator Lacson, 2011 to 2025, ang pondo para sa flood control projects ay talagang malaki. Pero ano daw ang result? Unli baha? Tama ba? Uncontrolled flood. Uncontrolled flood. Imagine nyo mga klit, 2011 to 2025. Ang Pangulo, 3 pa lang taon. Di ba? Pero sa 2011 to 2025, walang anumang pag-iimbestiga ang ginawa kung meron man naging maanumalyang flood control projects kasi walang nag-attempt. Wala. Sabi nga, let that sink in. Wala, Christian Esguerra. Posibleng walang anomalya sa panahon ni Pinoy. Napaka-imposible. Imposible lalo walang anomalya sa panahon ni Duterte. Pero wala man lang nag-attempt na tingnan ang DPWH. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos. Tanging si PBBM, Christian Esguerra. Yung minamaliit mo, tinatawag mong tanga at kasabwat, na sinasabi mong hindi mo pinaniniwala na overnight lamang, na pagtanto niya, nagising na lamang siya, na ganito pala katalamak ang korupsyon, i-address mamaya yan ni Yusek Claire. Siya pa yung nakagawa ng hindi nagawa ng mga nakalipas na administrasyon. Pangulong Marcos Jr. lang. Tapos may isang TV host, sabihin na, sinasabi nila, ang Pangulo lang ang nagpa-imbestiga, lalaki to. Diba? Sarcastic. Pero dapat, alamin din nila yung nakaraan. Yung history. Since 2011 tayo, go. To 2025. Paano nangyayari? Ano to, lahat lang ng pagbabaha? Kay Pangulo Marcos lang ang problema? Diba? Natin yung flood control projects na pinagawa ng mga nakaraang administrasyon. Diba? Bakit? Nagkataon lang na si Pangulo ang nagpapaimbestiga. Tapos, isisisi nyo na ngayon lahat sa kanya yung pagbabaha. Siya nga yung gustong ayusin to ngayon Huwag natin ikaila. Alam nyo mga tol, makasingit lang. Common sense yun Ayaw gamitin ng nagmamayabang na ito na at tinatawag na tanga at kasabwat si PBBM. Yung kanyang sentido común. No? Saan ka naman nakakita na ikaw nakikinabang ka tapos magpapaimbestiga ka?
Di ba? Dapat, kung gusto mo talagang tumira ng tumira, ipagpatuloy mo yung pagbanat mo kay Duterte. Dahil in particular, sabi ni Rodrigo Duterte, sa DPWH, talamak ang korupsyon, dapat imbestigahan. May ginawa ba si Rodrigo Duterte after that? Wala. Nada, sabi ni Atty. Ligutan. Wala. Tapos ngayon, ang tatawagin mong tanga, si Pangulong Bongbong Marcos at kasabwat. Hindi natin ikakaila na mayroong pagpababaha, ang taas ng tubig sa ibang lugar. Pero let's face it, mga ka-clear. Diba? Dito, sa G. Araneta, mataas lagi ang baha dyan. Umaabot siya minsan ng 24 hours na hindi siya bumababa. Ngayon, okay, bumabaha siya, totoo, sa sobrang lakas ng ulan. Pero, unti-unting bumababa yung tubig. Tubig baha. O ano sabi ni Sanjario? Ano sabi ni Sanjario? Diba? Na di umanong connected sa isang senador. Initial B. Diba? Tingnan nyo. Tingnan nyo mga topic niyan. Diba? Hindi. Ang titignan lang nila yung baha. Admitted naman may baha, lakas na ulan eh. Pero kung gaano to kabilis humupa, ayun dapat ang alamin nyo. Nakuha niyo yung punto. Puro kayo doon lang sa kasiraan eh. Pero yung solusyon, di nyo nakikita. Sa Kayunta lang, taga doon yung kapatid ko, ang bilis humupa ng baha. Si Mayor Nieto lang ba ang nakagawa nun? Hindi. Gobyerno yun, national government yun. Proyekto, kung ano man magandang pagpapatupad, credited na rin sa administration ng Nieto diyan sa Kayunta. Sa Marikina, yung pagbaha sa Marikina, maraming magpapatotoo na taga Marikina na hindi na ganun kalala sa kasalukuyan, pero bumabaha pa rin. Everywhere, sabihin na natin, dito sa Kalakang, Maynila, bumabaha pa rin, pero tama ang punto ni Yossi Claire. Yung paghupa ng baha, mabilis. Diba? So, ang dating kasi ngayon, lahat ng nagmamagaling, lahat ng feeling malinis, lahat ng feeling na matino, diba? Parang lahat na nagbabayad ng tax. Diba? Paano kayo yung malinis? At kailangan, Parang lahat nagbabayad na ng tax. Christian Esguerra. Ayoko pang isingit eh. Kasi gusto ko pagka siningit ko na yung tax, dire-diretso na tayo doon. Kaya tapusin na lang muna natin at patuloy reaksyonan itong sinasabi dito ni Undersecretary Claire Castro. itong lahat ng pagbabaha kay Pangulong Marcos Jr. Kaya sabi ko, kinukulit ko na ang DPWH. Bigyan niyo po ako, sana, kasi hinahanap dito ng media, ano ang nangyari sa lahat ng flood control projects na 13,917. At least kahit partial, ma-report ko. Isa pa lang ang alam ko, please lang, kung sino may nakakaalam dito, kasi nadinig ko lang to sa news, unang-una ang Sunog Apog Pumping Station. Panahon niya yung dating Pangulong Duterte, hindi yun napagana. Pero fully paid yun. Pero ngayon, napapagana yung Sunog Apog Pumping Station. Dito sa Manila yan. So yun yung alam ko, isa lang. Pero dapat natin malaman. So ibig sabihin, di ba? Christian Esguerra, itong mga dating flood control projects, ay pahanap nyo rin. I-push nyo. Di ba? I-push nyo. Okay, sige, tuloy tayo dito. Sorry. Mali ito, Japan. Wait. Sorry po. Wait lang. Okay, mga clear, nakita nyo ha? Japan po ha? Inside the airport as trains and buses were suspended, according to Binaha.
Yan ha. Binaha. O sige, lagyan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Natin ha. Kasi parang lumalabas dito, Pilipinas lang ang binabaha eh. Diba? Okay, tingnan natin to. 11 hours. Okay? 11 hours lang to, mga ka-clear. Tama ba to? Teka lang ha, bago ba to? Okay. Storm 2026, China to. Okay? Stay safe. Mukhang bago, Stay safe and share your thoughts in comments below. Okay. Praying. Siguro mukhang bago naman, mga ka-clear ha? Sige. Okay? Ito pa. Sige. Natin. Okay. Natin dito. Tuloy lang natin panoorin ito mga tol. Napakarami kasing impormasyon ditong ibinahagi ni UC Clear na dapat nating malaman. Pero 124,000 views eh. Kaya malamang sa malamang napanood nyo na ito. Pero baka may mga hindi makapanood. Kaya again, hiniram natin ang buo. Dito buo kong gagamitin ngayon ang live stream na ito ni UC Clear. Dapat madinig ng lahat ang magandang paliwanag ni UC Clear dito. Oo. Yan China to, mga ka-clear China yan okay, teka lang po. Anong date to? August 14 to. Wait lang Ayan August 14 wait lang Ayan August 14 Diba? Ayan Ito pa. Ayan Typhoon White Dolphin. Mga ka-clear. Typhoon White Dolphin brought heavy rain and flooding to parts of Henan. Kailan to? Yan yesterday lang. People's Republic of China in the US. Okay? Okay? Pinapakita ko lang, di ba? Ito CCTV, 15 hours, Yunan. Anong araw to? Kailan to? 4 hours ago, mga kakli. Ay, Jamin. Hello, Jamin. Good evening, Jamin Rinquison. Yan, di ba? So, hindi ko naman sinasabi na porket bumaba sa ibang bansa para i-justify na natin. Hindi, mga kakli. Sasabi ko lang, iba yung panahon. Iba yung weather. Oy, tanga. Isa ka bang DDS o tagapagtanggol ni Christian Esguerra? Palate-late ka. Sinabi ko na nga panatiko ako ni Pangulong Bongbong Marcos Tanga ka talaga. Iba yung lakas ng ulan. Okay? So, take tayo dito. Okay. Puro ko lang mga clear kasi konti lang kasi na-advance ko kanina. Okay. Bagyo, talaga ang taas ng baha. Diba? Yung tipong matutuwa na lang tayo pag may binibigay na konting ayuda yung mga politiko, habang binabaha tayo, nakikipagkamay sa atin yung mayor. Oo nga, okay na yan, Christian. Admitted naman to. Admitted naman na talagang maraming dapat ayusin. Pero tandaan natin, pumasok lang sa SecDins, buwan pa lang. Buwan pa lang. Diba? At ulitin natin, asalitang mahiya naman kayo, July. August, nagkaroon ng sumbong sa Pangulo. Most probably by September, nagkaroon na ito na halos pag-iimbestiga. Right? Wala pa isang taon, no? May mga cases na. Meron kasi gusto talagang panagutin. Kung depende sa ebidensya, pananagutin. Pero hindi tayo pwede magbulag-bulagan sa climate change. Hindi tayo pwede magbulag-bulagan sa itinatapong basura ng ating mga kababayan. Ikaw ba naman mga akli, sige nga, ref, nandun sa may drainage, ref, na luma. May nakita nga ako, sofa. Sige nga. Yung pagtapon ng kababayan natin ng sofa, sa creek,
Kasi may lagusan ng tubig. At ngayon, hindi lumabas ang tubig, binaha. Ano, sisisi ba natin sa Pangulo yun? Di ba? Sa totoo lang, ang panahon ngayon, mga ka-clear, nagtutulungan tayo dapat eh. Hindi tayo nagbabagsakan. Tama. Di ba? Kasi, Yun ang masakit na katotohanan ngayon eh. Hindi ka na nga makatulong, bahagi ka pa ng problema. yun, tuloy-tuloy yung trabaho. Hindi naman natulog eh. Hindi na naman pinabayaan yung pagpapaimbestiga. Hindi, lip service lang. Diba? Yun yung difference. Tingin ko, kapag hindi kayo supporter ng Pangulo at meron kayong ibang gustong iangat o sino man yung iniidolo nyo, ibabaksak nyo talaga ang Pangulo at hindi na kayo makakakita ng anumang katwiran o anumang ginagawa ng Pangulo para sa bayan. Diba? Mga clear. Ako sabi ko, hindi ako BBM supporter before. Pero nakita ko kung paano siya magtrabaho para doon sa uplift. Kung paano gustong hindi maramdaman ng Pilipino ang pagtigil ng negosyo sa Pilipinas. Although mataas ang presyo ng fuel. Kita ko yun eh. Pero, napuri nyo ba? Wala kasi kayo doon sa meeting eh. I mean, hindi nyo kasi nakikita kung ano ang inuutos ng Pangulo. Hindi nyo nakikita yung ano yung concern ng Pangulo. Hindi nyo siya nakikita kung paano siya nakikipag-usap sa ibang leaders na naapektuhan ng lindol. Hindi nyo nakikita. Hindi nyo nakikita kung gaano siya kaagang gumising. Kahapon, lakas na ulan. Mga clear. Diba? Lakas na ulan. Sobrang lakas na ulan dito sa atin. Tapos, may biyahe siya ng Negros Oriental. Siyempre, kami, paano kayo pagbalik dito? Kasi, ang By the way ka na eh. Di ba delikado, chopper, ano mag-iisip ka eh? Yung danger sa buhay ng Pangulo para pumunta at bumisita sa mga lugar na maaaring hindi siya gusto. Pero hindi niya inaalintana yun. Katulad nung ginawa sa kanya sa Davao. Di ba? Biruin mo, majority ng mga taga Davao galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil si Pangulo ng Pilipinas, pinuntahan niya pa rin. Personal niya pa rin sinuri kung ano man yung mga problema ng mga kababayan natin doon. Babastusin lang siya, partikular na mga kabataan doon. Pero hindi naman lahat ng taga Davao. Merong maayos ng teacher doon. Napanati ko rin ng mga Duterte pero tinanggap ng maayos si Pangulong Bongbong Marcos. Ang punto, yung sinasabi ni Yussi Clear dito, na kahit napakadelikado para kay Pangulong Bongbong Marcos, gagawin niya pa rin yung kanyang mandato bilang Pangulo Ama ng Pilipinas. Diba sabi ko nga sa Davao City, merong school dyan ng bastos sa Pangulo. Pero hindi yun iniinda ng Pangulo, kahit ano na. Hindi kayo tutulig sa inang Pangulo. Pero lahat ng ginagawa niya, hindi para sa kanya, para sa inyo. Pero nakikita ba nila? Di ba hindi? Sabi ko nga, ang Pangulo on time. Especially sa meeting. Woke up. Katabi ko yung iba mga taga-embassy. Iba-ibang bansa. Ang katabi ko, taga-China. Yung katabi ko, mabait. Oo, mabait siya. Kwentuhan kami. China. Tapos, ano pa ba? Australia, Beirut, basta, ayun. Tapos sabi nila, what time will the president arrive? Sabi ko, at that time, siguro mga 11:45. Sabi ko, no, the president is always on time.
always on time. Kasi siguro nandun na sila earlier kasi pag ang Pangulo ang pupunta sa ibang event, usually ibang lugar dyan, malalockdown pag parating na sila. So, dapat nakapasok ka na sa venue. So, alam nyo, ini-introduce ang Pangulo sa FOCAP. 12 o'clock. Eksakto. So, it means, Ay nako, Christian Esguera, sumagot na yung accountant ko. Isinend na sa akin mga tol yung pinaka-latest na binayad ko sa BIR. Mamaya pupuntuhan natin yan. Hinahamon ko si Christian Esguera kung kayang gawin tong ginagawa ko. Ikaw ang nagsabi, failure to file income tax return. Hindi tama. Oy, Christian Esguera, meron ka pang vlog dito. May nakapanood. Sabi, nagbabayad ka daw ng buwis. Ang tanong, tama ba yon? Mukhang hindi mo man ako binanggit dito sa vlog mo kagabi, pero mukhang ako tinutukoy mo. Di ko pa ito napanood. Mamaya natin pupuntuhan ito, mga tol, kapag tatanungin na natin si Christian Esguera kung siya ba'y nagbabayad ng tamang buwis. Tapusin lang muna natin. Mahaba itong live stream natin, mga tol. Nag-almusal na ako ng oatmeal, kaya pasensya na kayo. Kailangan kong ipanood ng buo sa inyo. Mawalang galang na kay Yusek Clear. Gagamitin ko ng buo ngayon ang kanyang vlog. Gusto kong mapaliwanag sa atin lahat ni Yusek Clear yung mga dapat nating malaman. sasakyan ng Pangulo, nasa lobby, most probably mga 12, let's say mga 11:50, sabi na, 11:50 dumating si Pangulo sa hotel. Kasi 12 o'clock, eksakto, ini-introduce na siya. See? Ganun ka-professional ang Pangulo. Hindi niya pinaghihintay. Ang media, dito na doon nakaraan, na madaling araw kung magpa-press con. Mahalaga kay Pangulo ang oras. Imagine nyo, ito lang, sana ma-realize ng iba. Ang Pangulo, kumbaga, pag nagbabiyahan, syempre pag malayuan, chopper. Pero, di ba, yung buhay niya, hindi natin masasabing laging safe, lalo nung ang sama ng panahon kahapon. Diba? Hindi kasi nila nakikita yung trabaho ng Pangulo kasi wala sila doon. Nasa labas sila eh. Kaya kung ano lang yung pinag-uusapan nila magkakaibigan, sila magkakaibigan, na puro banat ang banat sa Pangulo, yan lang din na pumapasok. Maraming salamat sa mga nagsesend ng blessing sa atin Kay Ma'am A.A. White, maraming salamat po sa inyo. Si Christina Yusop, maraming salamat. Kay Rono El Jose, maraming salamat po. O sa kanila. Sa lahat ng mga manonood natin, maraming salamat sa inyo mga tol. Wala silang personal knowledge. Sabi ko nga at that time, guilty ako kasi di ko rin naman nakikita kung paano magtrabaho yung Pangulo. Kasi nadidinig ko lang kung ano rin yung nadidinig ko sa kanila. Dati. Kung ano yung nadidinig kong komento laban kay Pangulong Marcos Jr. Diba? Kung ako ay dilawan or berdehan or pinklawan, at that time, di pa nila nakikita talaga yung trabaho ng Pangulo. But thank you naman at least So totoo lang sa mga pinklawan, sa dilawan na nakikita niyo po yung trabaho ng Pangulo. Maraming salamat. Alam ko marami po. Di man po talaga kayo PBBM supporter, pero alam ko po na Ako, masingit ko lang ulit mga tol. Ito yung dahilan no? Etong interview na ito ni Tony Gonzaga kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito